Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Romy Alterejos, shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Aoshi, si Aaron, ang anak ng pamilyang Lo, ay walang pakialam sa iyo. Paano mo maaalala ang mahihirap na pagkain ng pamilya Ao? Malamig na umungol si Lu Wuzhen. Ang ganda talaga ni Lu Ruoxen, na hindi ko itinatanggi. Pero sabi nga sa kasabihan, bawat labanos at gulay ay may kanya-kanyang pagmamahal. Sino ang tama? At saka, ang katotohanan na mayroon kang babaeng Lu Ruoxen sa iyong pamilyang Lu ay, ang ibig sabihin ay ang aming pamilya ng Ao ay walang pitch sa kanyang pagkabata, sagot ni Aoshi. Joke, anong beauty mo sa Ao family? Hindi napigilan ni Lu Ruoxen ang humuhuni. Sa sandaling sinabi niya ito, si Aoshi ay mukhang hindi nasisiyahan. Tiningnan niya ang walang kamatayang si Area at sinubukang hanapin ito. Ano naman sa akin? Habang sinusundan ng lahat ang mga mata ni Aoshi at naghahanap ng mga batang dilag sa walang hanggang dagat, tumayo ang isa sa kanila. Ang balat ay kasing puti ng nyebe, at ang hitsura ay parang diwata. Ikaw ba? Malapit sa nagsalita si Abbas Xianling. Bumalik ang tingin nito sa kanya at nagulat siya. Bilang isang matuwid na anak ng pamilya Ao, si Go ay hindi maikukumpara kay Lu Ruoxen, isang kagandahan sa antas ng bug, ngunit kung ilalagay mo ito sa mga ordinaryong tao, ito rin ang pinakatuktok. Bilang karagdagan, na may pambihirang ugali, si Go ikaw ay pangarap na manliligaw ng maraming lalaki sa mundo. Kung isang araw ay may listahan ng kagandahan sa mundo, si Lu Ruoxen ang una, si Qin Shuang ang pangalawa, at si Go ikaw ay malamang na pangatlo. Ngunit ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga tao ng Yaoshen Pavilion ay mas nakakaalam kaysa sa pamilya Ao. Kahit na ang tuktok ng bughaw na bundok at ang mga nakakalat na ulap ay alam ito. Siya ang bagong asawa ni Ye Guocheng. Ma'am, ikaw. Napahiya si Ye Guocheng, at naramdaman niyang tuyo ang kanyang bibig. Sa oras na ito, sa kasong ito, ang kanyang asawang. Si Just, itinaas niya ang kanyang kamay upang subukang hilahin si Guka, ngunit si Go ay hindi mo siya pinansin at lumabas. Nang makitang si Guyu iyon, natigilan sandali si Lu Ruoxen. Sa katunayan, palagi siyang may iniisip tungkol kay Guyu, ngunit lumalakas ang alitan sa pagitan ng dalawang pamilya, at wala siyang pagkakataon. Minsan naisip niya na isang araw ay aakayin niya ang tuktok ng asol na bundok upang patayin ang walang kamatayang lugar ng dagat at itali si Go kapabalik sa asol na bundok upang maging isang babae. Na minsan lang naisip, ang kasalukuyang sitwasyon ay biglang nagbago, mula noon si Go ay biglang nagpakasal kay Ye Guocheng. Ngunit pagkatapos na matigilan, humagalpak ng tawa si Lu Ruoxen. Hahaha, Lolo Ao, hindi lolo ko ang nagsabi sa iyo, kundi ang totoo. Mukhang wala talagang kagandahan sa pamilya Ao mo. Ilabas mo ang isang babaeng may asawa. Iniinsulto mo ba si Aaron dahil sa pagsusuot ng sirang sapatos, o kinukutsa mo si Aaron dahil sa gutom? Agad na nabigla si Lu Wuzhen at ang mga salita ni Lu Ruoxen. Pinagtatawanan siya ng mga alagad. Marami rin ang nag-iisip na walang hiya ang pamilya Ao. Malamig ang mukha ni Aoshi. Talagang tumama sa puso niya ang mga salita ni Lu Ruoxen. Hindi lang siya namumutla, kundi hinaharangan din ang likod ni Aaron. Kung Aaron kahit intensyonal, na at Go ka magkasama, hindi gumawa ng mundo tumawa. Guy, anong ginagawa mo dito sa labas? Bahagyang uminom ng isang pangungusap ang hindi nasisiyahang malamig na boses ni Aoshi. Maliwanag at malinaw ang magandang mukha ni Guyu, at walang pagbabago sa mood.
Binati niya si Ao at bahagyang yumoko kay Lu Wuzhen. Pagkatapos, tumangala siya sa Aaron at binigyan si Aaron ng panoramic view ng kanyang nakamamanghang kagandahan. Bagaman Go ay may asawa ka na, ito ay isang katotohanan, na Go ay hindi mo itinatanggi. Gayunpaman, mula noong ikasal si Go kay Ye Guocheng, palagi niyang pinanatili ang kanyang katawan bilang isang jade. Hindi niya kailanman binigyan ng regalo si Duke Jo, at ngayon ay anak na niya si Mr. Han. Gu maaari mong sirain ang kanyang pakikipag-ugnayan mula noon, sasamahan niya si Aaron sa buong buhay niya, at ang araw at ang buwan ay maaaring matutunan sa kanya. Sa pamamagitan nito, marahang itinaas ni Go ang kanyang kanang kamay at naglagay ng 5 daliri ng Scallion Jade. Nang lumabas ang pangungusap na ito, nagkagulo ang mga tao. Damn it. After a long time, Ye Guocheng and Go Yu got married, pero walang nagawa. Haha, hindi maaaring hilahin si Ye Guocheng sa ordinaryong buhay. Ngayon ay hindi siya nakikilala ng bagong kasal na asawa, at siya ay isang berdeng sombrero. Nakikinig sa pangungutya sa labas, ibinaba ni Ye Guocheng ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay halos nakabaon sa lupa. Siya ay mapagmataas at walang kabuluhan. Sa oras na ito, ang kanyang dignidad ay parang tinapakan sa lupa, at ang natapakang paa ay may bahid pa ng dumi. Narinig ito ni Aaron, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Nakita ni Lu Roaxuan at ng kanyang barkada ang sitwasyon ng masama. Sa oras na ito, sinabi nila sa pagmamadali, joke, kahit na Go ay hindi isang asawa at asawa, kaya ano? Ano ang iyong kagandahan kumpara sa aking pamilya Lu? Maglakas loob ka bang magpakatanga dito? Panipi, Go ikaw ay kumukuha isang masayang tingin kay Lu Roaxuan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Aaron at sinabing, bagamat Go ay hindi ka talaga kasing ganda ni Miss Lu, Go mayroon kang mas mahusay kaysa kay Miss Lu upang mahuli ang puso ni Han, tama ba, Han? Ba? Agad na hinamak si Lu Roaxuan at sinabi sa malamig na boses, hindi ba mahaba ang utak mo kapag nagsasalita ka? Inaamin niyang hindi siya kasing ganda ng pamilya Lu, sinabi niyang mas mahuhuli niya ang puso ni Aaron kaysa sa pamilya Lu. Salungat ba iyan? Panipi, sa harap ng mga salitang ito, si Go ay walang pakialam, isang ngiti lamang, ay nagsabi, hindi ito magkasalungat, hindi mo kailangang kabahan. Siyempre, okay lang na sabihin sa iyo ni Go. Dahil si Go ikaw ang asawa ni Ye Guocheng. Hindi ba't mas masaya makipaglaro sa asawa ng isang kaaway? Sa pamamagitan nito, si Go ay malumanay na tumingin sa Aaron, hindi nababalisa, hindi mapagpakumbaba, hindi hukay, nakatitig sa mga mata, matatag na saloobin, kahit na may bakas ng kasiyahan. Agad na natigilan si Lu Roaxuan. Hindi niya talaga alam kung saan nanggaling si Go. Ngunit pagkarinig nito ay agad siyang kumunot ang noo. Anong ibig mong sabihin dyan? Si Lu Roaxuan ay hindi ang uri ng taong walang utak. Matapos marinig ang mga salita ni Guyu, napagtanto niyang hindi ito tama. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang magtanong. Bagaman ang Young Master Han at Ye Guocheng ay mula sa iisang paaralan, walang pagkakaibigan sa pagitan nila, tanging matinding puot. Itinuring ni Ye Guocheng ang Young Master Han bilang isang tinak sa kanyang mata, at ang Young Master na si Han ay halatang pagod na pagod sa kasuklam-suklam ni Ye Guocheng. Natural, ang puot sa pagitan ng magkabilang panig ay lumalalim at lumalim sa panahon ng digmaang nihilist. Ang lumang awayan ay muling umatake sa likurang bahagi, na naging sanhi pa ang pagkamatay ng kaibigan ni Han Gongzi, Guyu Chuckles. Sa pagitan nila, mayroon lamang puot, hindi kahit kay titing na emosyon. Gu ikaw ay asawa ni Ye Guocheng. Ano ang ibig sabihin ng pakikipaglaro kay Gumo? Mr. Lu, sa tingin ko ay hindi na kailangang magsabi pa. Gu tumawa ka. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ng madla. Laking gulat ng isang grupo ng mga nagkalat na tao at ang mga tao sa tuktok ng asol na bundok na bahagyang nakatitig ang kanilang mga mata. Kahanga-hanga ang mga salita ni Guyu, na talagang nagpapababa ng baba. Galit din si Lu Roaxuan. Maaari kang magsalita ng mga ganoong salita at gawin ang mga ganoong bagay sa harap ng napakaraming tao. Ito ay para hayagang lagyan ng makapal na berdeng sombrero si Ye Guocheng, kahit na huwag iangat ni Ye Guocheng ang kanyang ulo. Ang babaeng ito, sa huli, ay ang ampon na anak ng walang hanggang dagat na lugar. Hindi lang niya gusto ang sarili niyang mukha, kundi pati
Kahit lantaran na ayaw niya ang mukha ng walang hanggang dagat na lugar. Gayunpaman, mula sa ibang anggulo, ang kanyang mga salita ay pinatay at nang maglaon. Sa isang salita, direktang pinupukaw nito ang walang katapusang pagnanais ng Aaron. Kahit na sa harap ng napakaraming tao, pinasisigla nito ang walang katapusang pagnanais ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng mundo, madali mong mapatay ang iyong mga kaaway. Sino ba naman ang hindi makakain nito? Ang pakiramdam ng paghihiganti ay maaaring nasa luro auction mismo, at mahirap tanggihan. Ang pagkilos ni Guyu ay nakasakit ng 800 tao, ngunit nakasakit ito ng libu-libong mga kaaway. Nang nagkakagulo ang mga tao, natural na naaninag ito ni Aoshi sa ilang sandali. Para kay Guyu's move, binago niya ang galit niya sa isang ngiti. Gaya ng iniisip ni Luro Akshuan, galit na galit si Aoshi nang una niyang marinig ang mga salita ni Guyu. Bilang anak ng pamilya Ao, walang kahihiyang binibigkas niya ang mga salitang ito at niyurakan ang reputasyon ng walang hanggang dagat na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Nakakapuot talaga. Gayunpaman, ang kanyang mga huling salita ay talagang kasiya siya. Mahirap para sa sino man na labanan ang tukso. Ang Aaron sa kalagitnaan ng hangin ay talagang nasa sabik sa oras na ito. Ang paghihiganti ni Ye Gotcheng sa Renshanhua ay dapat ipaghiganti ng Aaron. Guyu, isang babae, ay talagang maislan at magaling humawak ng puso ng mga tao. Kahit na ang kanyang mga salita ay talagang kamanghamanghang, ngunit ang mga kondisyon ay talagang mahirap tanggihan. Kahit na si Aaron ay si Ivory lamang ang nasa puso niya, imposibleng tanggapin si Guka, ngunit sa pananaw ng paghihiganti, talagang gusto niyang pumayag sa kahilingan nito. Dahil ang Aaron ay maaaring maging walang malasakit sa kanya, ngunit hindi bababa sa bago iyon, ang makarating sa kanya ay katumbas ng pagsampal kay Ye Gotcheng sa harap ng lahat. Ngunit alam din ng Aaron na masyadong maganda ang abacus ni Guyu. Kung gusto talaga ni Aaron na maging concubine siya, syempre hindi siya tumanggi. Paano kung may ganyang asawa, kahit concubine lang? Sino ang naglakas loob na hawakan siya? Sa pagsali ng Aaron sa lugar ng dagat ng Yongsheng, ano ang magiging epektibong labanan? Malapit na lang tingnan ang mundo. Pero kung ganyan lang ang tingin mo kay Gu, tanga talaga siya. At malinaw naman, paano magiging tanga ang sino mang makakagawa ng ganoong bagay? Ni hindi niya naisip na makasama si Aaron. She made the worst plan. Tinanong siya ni Aaron noon. Pagkatapos ng paghihiganti, agad niya itong iniwan. Hindi mahalaga, nabasa ni Aaron ang lahat ng ito mula sa kanyang mga mata. Kaya ano, gayunpaman, ang Aaron sa harap ng napakaraming tao, ay hayagang inamin na minsan ay gusto niya siya, sa ganitong reputasyon, hindi bababa ang halaga ni Guyu. Kahit na inabando na, ito ang dating kabit ni Han Sanchen. Sa ibabaw, Gu ay mawawalan ka ng reputasyon sa paggawa ng ganoong bagay sa lugar ng dagat ng Yongsheng, ngunit sa katunayan, ang nawala na reputasyon ay mababawi sa lalong madaling panahon. Sa ilalim ng pangalan ng dating asawa, anong uri ng pag-iral ang magiging walang hanggang dagat sa mata ng mundo? Ito ang malaking pamilya ng Hesong Yaoshen Pavilion. Ngayon ay may kinalaman na ito sa Aaron. Malapit nang mabawi ang mga nawawalang reputasyon na iyon, at lumalago pa nga ng husto. Ang isip ni Guyu ay hindi kasing talas ng isip ni Luruaksen, ngunit dahan-dahan itong huminto. Sa huli, tulad ni Luruaksen, maaari mong laging kumpletuhin kung ano ang iniisip niya ng perpekto. Sa oras na ito, ang buong katawan ni Ye Gotcheng ay hindi maiwasang manginig. Ang galit ay nag-aalab ng walang hanggan sa kanyang puso, at ang kanyang mga ngipin ay nag-create. Para sa kanya, ang araw na ito ay isang malaking kahihiyan. Pero ngayon, halatang walang makakatulong sa kanya na magsalita kahit isang salita. Dati, kay gandang pakasalan si Go, ngayon ay nakakahiya. Higit pa rito, nakatadhana si Ye Gotcheng na walang tunay na kaibigan. Tao lang sila na sumusunod sa takbo ng panahon. Ngayon, kapag may mas malalakas na tao tulad ni Ashi, nasasaktan si Ashi para sa kanya, ang interesting Aaron ay bihirang magpakita ng malungkot na ngiti mula sa kanyang galit. Ang ginto ng walang hanggang dagat ay talagang maganda, matalino at maalalahanin. Aaron sa oras na ito sa wakas ay bahagyang bamuka ang bibig. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, si Go ay natuwa, napangiti, at magalang at mataktikang sumaludo,
Gu, hinahangaan mo lang ang talento ng iyong master na si Han at ang ipinangako ng kanyang puso. Walang ganoong papuri mula kay iyong master Aaron. Masaya si Ashi mula sa puso, mula sa Aaron release attitude, may drama ang bagay na ito. Puno ng kalungkutan ang tuktok ng asol na bundok. Kung tutuusin, hindi ito maganda para sa kanila. Alam mo, marami tungkol sa akin Han, patuloy na. Gu, sinabi mo na Gu ay may puso ka para kay Han Gongzi. Kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol kay Han Gongzi. Gu Yu chuckles. Tumango si Aaron, sa oras na ito, ngunit biglang sumimangot, kung gayon dapat mong malaman na hindi ko kayang hawakan ang sinumang babae sa puso ko. Hindi nagbago ang isip ni Mr. Han tungkol kay Fu Yao. Gu, alam mo yan. Kaya Gu, hindi mo gustong makipagkompetensya kay Fu Yao para kay Mr. Han. Gusto lang niyang maging alipin at alagaan si Mr. Han at ang kanyang kapatid na babae. Bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.